Napagdesisyunan nga ng Stage 1 cultivator na si Luciang na lumabas na lang sila sa kuweba, at agad na sinimulan ang paggawa ng apoy upang lutuin ng buhay umano ang ating bida at kanyang hukbo sa loob ng kuweba. Sinabi nga niya sa kanyang mga tauhan na talasan nila ang kanilang mga mata at lakasan pa ang apoy, pinapabantayan nga din niya ang mga butas na nilalabasan ng usok, para umano hindi sila makalabas. Masusunod puwi ka naman ng mga sundalo ng Blackwing Army, at sinabi nga din nila na basta nasa labas sila ng nakakatakot na kuweba, ay pwede nilang gawin ang kahit ano. Ilang oras pa nga nakalipas hanggang sa sumapit na ang hapon, ay patuloy pa din ang paglabas ng usok mula sa mga butas na nakaugnay sa kuweba. Pero tulala naman si Luciang, at hindi nga din siya makapaniwala sa nangyayari, iniisip nga niya na kahit gaano umano kaluwang ang kuweba ay siguradong hindi naman nila matatagalan ang usok sa loob. Hanggang sa mapagdesisyonan nga niyang pumasok sa loob ng kuweba upang tignan ito, at bumungad na sa kanya ang isang dead-end sign matapos takpan ni Xiaoyu ang butas, patungo sa kanilang lokasyon. Hindi nga siya makapaniwala dito, at masyado nga din ang inis niya nang ma-realize niya na ang lahat ng ginawa nila sa maghapon, ay walang kwenta at silbi. Samantala sa loob naman ng kuweba ay ganado sa pagkanta itong si Heitan, kahit papagak o sugak ang kanyang boses. At bigla nga itong napatigil sa pagkanta nang sabihin ng ating bida na, habang pinapakinggan niya ang pag-awit ni Heitan ay, tila umano nakasakay siya sa isang karawahe at nagta-travel sa damuhan, na madaming bulaklak at maganda ang tanawin. Kaya naman masyado ang tuwa ni Heitan at tinatanong nga nito kung pinupuri ba talaga ng ating bida ang galing niya sa pagkanta, napakasarap sa pakiramdam ang mag-travel sa magandang lugar wika pa nga niya. Pero ang problema nga daw ay kudrado ang gulong ng karawahe, kaya naman na-shock si Heitan. O ibig sabihin nga ng ating bida ay maganda ang kanta, pero sinisira ni Heitan. Bigla namang dumating si Commander Liu at tinawag na Panginoon ng ating bida, sinabi nga niya na alam na niya ang kabuuang hukbo ng Blackwing Army na nagtungo sa kanila. Dito ay sinabi niya na 15,000 sundalo ng Blackwing Army na nahahati sa 5 grupo ang naghahanap sa kanila. Sinabi nga din niya na bawat grupo ay pinapangunahan ng Stage 1 o Stage 2 cultivator. Dagdag pa nga nito na ang 2 grupo umano ay nagkasalubong at magkasama na ngayon sa valley, at sa tingin nga daw niya ay mas mainam kung unahin nilang labanan ang mga pinapangunahan ng Stage 2 cultivator na grupo. Agad namang sinabi ni Shu na ay paalam sa lahat ang kanyang utos, sinabi nga niya na mauuna o uumpisahan na nila ang pag-atake ngayong gabi, at sinabi din ni Shu na wag nilang hahayaan na mayroong makatakas na kahit isa sa Blackwing Army. Pero kung alanganin nga daw sila sa laban ay pwede silang tumakbo, sinabi nga din niya na hindi nila kailangan ng estratehiya, upang hindi magkaroon ng pagkakataon ang mga kalaban na malaman ang kanilang plano, sinabi nga din ni Shu na sundin lang nila ang kanilang puso, at pag kinabahan nga daw sila ay agad nang tumakbo. Sinabi lang naman ni Zhang na ang daming dahilan ng ating bida, pero ang totoo naman daw ay hindi siya marunong gumawa ng estratehiya, na sinang-ayunan naman ni Xiaoyu. At dahil nga sa pinagkaisahan siya ng dalawa, ay naiyak sa kahihiyan ang ating bida. Pagsapit nga ng gabi sa campsite ng Blackwing Army, ay patuloy na nakakarinig ng malakas na pag-awit ang kanilang bantay, kaya naman masyado ang inis nito. Maging ang general ngang ito ay naiinis na din, kaya naman bigla niyang sinabi kay Luciang nakakaiba ang mga kalaban nila ngayon, dahilan upang mapatanong naman ito sa kung ano ang ibig niyang sabihin. Dito nga ay sinabi niya na ang kanilang mga sneak attack at panggugulo ay nagiging mabisa, pakinggan mo ang kagaguhang kanta nila wika pa nga niya, at isipin nga daw ni Luciang ang mga kakaibang tunnel sa loob ng kuweba. Sinabi nga niya na lahat ng ito ay malaki ang impact sa moral ng kanilang mga sundalo na patuloy bumababa, lahat nga din daw ng mga sundalo nila ngayon ay masyado na ang takot, isa pa ay kailangan din daw nila ng tahimik na lugar upang makapagpahinga ang mga sundalo nila. Kaya naman biglang tumayo si Luciang at sinabi na tapos na siyang magpahinga, gagawan nga din daw niya ng paraan ngayon ang mga reklamo niya, kaya napapatanong ang general kung ano ang gagawin niya. Sinabi naman nito na hindi nila mahuli ang mga sundalo ng ating bida, hindi nga din daw nila mapalabas ang mga ito sa kuweba, kaya naman papasabuhin na lang niya ang kabundukan. Agad nga din siyang lumipad patungo ng kabundukan, at dito ay tinipon niya ang kanyang kapangyarihan sa kanyang kamay. Iniisip nga niya na sa kasalukuyan nilang lakas, ay isang bundok lamang ang kaya niyang pasabugin at wasakin, kaya naman daw uunahin na niya ang pinakamalapit sa kanilang campsite. Pero bigla nitong nakita ang signal mula sa kanyang mga sundalo, na agad din namang naglaho kaya nagulat ito,
Masyado nga daw mabilis na nawala ang signal ng sundalo niya at ang ibig umanong sabihin nito, ay mayroong kakaibang nangyari sa kanilang kampo. Samantala sa kaparehas na oras nga ay makikita natin ang mga silawit na ito na nagtatakbuhan, at dito nga ay sinabi ng mga sundalo ng Blackwing Army na katapusan na nila, habang hinahabol sila ng mga silawit na may matatalas at nagliliwanag na mga mata. At ilang sandali pa nga ang nakalipas ay bigla ng damanak ang dugo, at matapos nito ay nilagay sa space ring ng isa ang katawan ng kalaban. Ito nga ay si Commander Liu, at iniisip nga niya na matapos siyang makabalik sa tabi ng kanilang hari, ay hindi na niya kailangan pang alalahanin ang lahat, kaya naman ma-enjoy na daw niya ang pakikipaglaban. Iniisip nga din niya na parang bumalik siya sa dati, dahil ganito din daw siya nung mga panahon na miyembro pa siya ng Imperial Dragon Guards. Pero bigla nga siyang nagulat nang maramdaman niya ang atake na ginawa ni Lu Xiang. Dito ay sinabi ni Lu Xiang na nais na sana niyang pasabugin ang kabundukan, pero na-surprise nga daw siya, at sinabi na matagal na din mula nang huli silang magkita ni Commander Liu. Sinabi lang naman ni Commander Liu na tamang-tama ang dating niya, sinabi nga din niya na naghahanap siya ng malakas-lakas na makakalaban. At matapos ngang magkasalubong ng kanilang mga tinginan, ay agad nilang sinugod ang isa't isa at sunod-sunod nga na pagsabog ang naganap ng dahil sa palitan nila ng pag-atake. Sunod-sunod na pag-atake nga ang ginagawa ni Lu Xiang, habang si Commander Liu naman ay patuloy sa pagsangga at wasak sa mga ito, hanggang sa biglang nakalapit sa kanya si Lu Xiang. Nagdulot nga ng pagsabog ang ataking ito ni Lu Xiang na bahagya namang naiwasan ni Commander Liu. Sunod nito ay ginamit niya ang kanyang sibat na nababalot ng superpower, upang salubungin ang hinahandang pag-atake ni Lu Xiang. Agad nga din itong nilunsad ang kanyang atake, pero bigla siyang nagulat nang makita niya ang white crane ni Commander Liu. Nagkaroon nga ng malakas na pagsabog matapos ng atake ni Commander Liu, na naging dahilan naman kung bakit naputol ang mga buhok ni Lu Xiang. Agad nga ding tumalikod si Commander Liu matapos ang pagsabog na ito, dahil akala niya ay tinalo na niya si Lu Xiang. Pero biglang may isang pag-atake ang mabilis na nagtungo sa kanya, at hindi nga niya ito naiwasan kaya naman nabind nito si Commander Liu. Ilang sandali pa ang nakalipas ay makikita ang silawit ni Lu Xiang mula sa usok habang nakakast ang bind nito kay Commander Liu. Matapos namang mawala ang usok ay sinabi ni Commander Liu na Endless Summer ang pangalan ng abilidad na ito, matagal na nga din daw na walang nakakakita ng magic item na ito. Alam mo pala ang tungkol sa bagay na ito, wika naman ni Lu Xiang, sabay sabi na dapat ay alam na din ni Commander Liu na dapat na siyang sumuko. Pero hinigpitan lang naman niya ang paghawak sa kanyang sibat, hanggang sa magkaroon nga ito ng cracks o lummet. Natatawa na nga lang din siya, habang sinasabi na hindi na niya maalala kung ilan ang Endless Summer na magic tool ang kanyang nawasak, nung mga panahon na naninilbihan pa siya sa dating hari. Ilang sandali pa nga ang nakalipas ay lumabas ang isang espada mula sa nawasak niyang sibat. Dito ay sinabi niya na madadagdagan lang ng isa ang nawasak niyang Endless Summer, ngayong gabi. Masyado naman ang gulat ni Lu Xiang nang makita niya ang espada ni Commander Liu, at tinawag nga niya itong Horizontal Tides. Tinatanong nga niya kung nakatago lang ba talaga ito sa sibat ni Commander Liu, at sinabi na sa pagkakaalam umano niya ay tanging ang mga Nobles Lords lang ang mayroon nito, kaya napapatanong siya sa kung paanong nagkaroon nito si Commander Liu. Sinabi naman ni Commander Liu na binigay ito ng hari sa kanya, kaya kahit kailan ay hindi ito mawawala sa kanyang tabi, sabay cast sa kanyang Horizontal Tides. Mabilis ngang nagtungo ang talim ng espada ni Commander Liu sa direksyon ni Lu Xiang, na agad napaatras at mabilis na lumipad palayo sa mga ito nang dahil sa takot. Pero ilang sandali nga lang ang nakalipas, ay agad siyang nahabol at binutis ang pagitan ng kanyang mga melon, na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Nasaksihan naman ng ating bida ang naging laban ni Commander Liu, at dito nga ay sinabi ni Shu na hindi niya inaasahang may tinatago palang ganito si Commander. Mukhang magarbo ang sandata niya, wika pa nga ng ating bida. Siyempre naman wika naman ni Zhang, dahil ang espada umano ni Commander Liu ay nagmula nga sa dating hari, pero ang ibig daw palang sabihin ng ating bida ay halos kasing ganda at lakas na ito ng tangkay na hawak niya. Kaya naman na-shock at galit si Zhang, agad nga niyang tinanong ang ating bida kung paano nito nakukumpara ang Horizontal Tides na espada ni Commander Liu sa isang tangkay lamang. Sinabi nga ni Zhang na ang Horizontal Tides ay sandata ng mga Imperial Dragon Guards, at ang mga magkakahiwalay na piraso nga daw ng talim nito, ay kayang pumatay ng Grandmasters. Pero sinabi lang naman ni Shu na huwag mamaliitin ni Zhang ang tangkay na hawak niya,
nakakapatay ito ng tao, wika pa nga niya habang nakatutok sa mukha ni Zhang ang tangkay, kaya wala na siyang nagawa kundi magbigay ng negative points. Ilang sandali pa ay sinabi ni Zhang na alam niyang sabik ng makipaglaban ng ating bida, pero madami na nga daw silang Stage 1 at Stage 2 cultivator, kaya hindi na niya kailangan na ilagay sa panganib ang kanyang sarili. Pero sinabi lang naman ni Shu na hindi niya kailangang mag-alala, nais nga lang daw niyang magpainit ng katawan, isa pa ay alam naman daw ng ating bida ang kanyang ginagawa. Kaya naman tinanong ni Zhang kung hindi ba natakot o napapaisip man lang ang ating bida, matapos siyang mag-rank up. Naging Stage 2 ka na din dati, tama ba ako, wika pa nga ni Zhang. Kaya naman sinabi ni Shu na matalas talaga ang kanyang mga mata, pero mukhang hindi nga daw may tatago ng ating bida ang tungkol dito, at sinabi na tama ang duda o sinabi ni Zhang. Sinabi nga ni Shu na tulad ng akala o iniisip ni Zhang, ay nakapag-cultivate na din siya dati, nagkataon nga lang daw na nakatanggap ng matinding pinsala ang ating bida nang unang beses silang magkita ni Zhang. Naging Stage 2 ka na din dati, tama ba, tanong ni Zhang, sabay sabi na malamang sa ito na ang sagot sa mga katanungan niya at pagiging misteryoso ng ating bida, tama ka, wika lang naman ni Shu, sabay sabi na oras na para magpainit. Sa pagtalon nga ng ating bida mula sa bangin, ay iniisip ni Zhang na nasagot nga ang iba niyang katanungan patungkol sa ating bida, ay iniisip ni Zhang na nasagot na ang mga iniisip at katanungan niya patungkol sa ating bida. Pero matapos nga daw masagot ang mga katanungan niya, ay mayroon namang mga panibagong misteryo naman na gumugulo sa kanyang isip. Napapatanong nga siya sa kung sino talaga ang ating bida, at kung bakit napakatalentado at lakas na umano nito kahit na binata pa lang siya. Iniisip nga din ito na maging si Xiaoyu at kanyang mga taga-silbi, ay tila mayroon ding nakatago na malaking sekreto. Pero ang pinakagumugulo sa kanyang isip ngayon, ay ang biglaang pagpapakita ng magkapatid sa Tianjin County, hindi nga daw pwedeng pagkakataon o nagkataon lamang ang lahat ng ito. Ilang sandali pa ay bigla nitong naalala ang dati nilang hari, at sinabi na walang-wala si Shu kung ikukumpara sa kanya. Pero bakit daw kaya pakiramdam ni Zhang, ay ang ating bida ang reincarnation ng kanilang hari? Samantala habang patungo naman ang ating bida sa campsite ng Blackwing Army, ay naalala nito na ang dalawang grupo ng kalaban ay nakapwesto malapit sa isang ilog. At dahil sa forte nga daw ng ating bida ang tubig, ay mas mainam kung puntahan at ubusin niya ang dalawang grupo ng sundalo ng mga Blackwing Army sa lugar. Pero bigla nga siyang nagulat at napatigil nang mapansin niya ang isang grupo ng mga sundalo. Dito ay tinatanong ng isa kung dala-dala ba niya ang bagay na kailangan nila. Ito nga ay ang shabu, white powder na ito, at sinabi nga ng isa na mahirap makahanap at bumili nito, kaya dapat ay wag nilang sayangin. Masyado naman ang gulat at pagtataka ng ating bida sa kanilang pag-uusap, iniisip nga niya na tila linyahan daw ito ng mga miyembro ng mafia sa pelikula. Ilang sandali pa ay pinahid nito ang powder sa kanyang muka. Matapos nga nito ay sinabi ng isa na ngayon ay makakapuslit na sila sa hukbo ng Wu Wei Army. Pero bigla namang may humawak sa kanyang likuran, at kinilabutan nga ito sa takot. Dito ay tinanong sila sa kung bakit tila sila mga hangal sa kanilang ngiti. Tinanong nga din ni Heitan kung hindi na ba sila makapaghintay na mamatay, kaya ganun ang mga ngiti nila. At nagulat na nga lang ang mga ito nang mapalibutan sila nila Heitan. Pero ang una nga nilang tinanong ay kung bakit walang mga marka sa mukha sila Heitan. Kaya naman nagkatinginan na lang din sila Heitan, at kinapakapapa nga nila ang kanilang mga muka. Hanggang sa ilang sandali pa ay sinabi nito na, nakalimutan nilang maglagay. Kaya naman masyado ang galit ng mga sundalo ng Blackwing Army, todo effort nga daw sila sa pagkuha ng puting powder upang magaya ang kanilang marka. Pero makakalimutan lang pala nila Heitan na maglagay nito. Hindi nga daw nila lubos akalain na papabayaan lang sila ng mga leader nila ng ganito, sabay tanong kung wala man lang ba silang sinusunod na patakaran. Pero sinabi lang naman ni Heitan na wala na siyang pakialam, sabay utos sa kanyang mga kasamahan na patayin na ang mga ito. Napanood naman ni Shu ang lahat ng nangyari, at mukhang nisusobrahan nga lang daw niya ang pag-aalala, sabay sabi na sa tingin niya ay kayang-kayana ng kanyang mga sundalo ang mga ganitong bagay. Agad na nga din siyang nagpatuloy, at ilang sandali pa ay nakarating na siya sa kanyang destinasyon. Ito nga ay ang campsite ng dalawa sa mga grupo ng Blackwing Army sa ilog. Dito nga ay pinag-uusapan ng mga sundalo ang pagkamatay ni Lu Xiang na isang Stage 1 cultivator. Habang nag-uusap nga sila ay bakas na din sa kanilang mga muka ang takot, at napapatanong na din sila kung mamatay na din ba sila dito. Pero sinabi naman ng isa na tigilan na niya ang pagsasalita.
Hanggang sa bigla silang nagulat nang may biglang lumapag sa kanilang likuran, tinatanong nga ng mga sundalong ito kung sino umano siya, habang ang iba naman ay sinabi na siguradong isa siyang kalaban, at sinabi din na patayin na daw nila ito. Pero sa isang was-iwas ng patpat ng ating bida, ay hindi na nakapagsalita ang mga sundalong ito dahil nahati na ang mga katawan nila. Masyado nga ang takot ng mga ito kaya naman agad silang tumakbo palayo sa ating bida, habang si Shu naman ay mabilis na tumalon at naglunsad ng sunod-sunod na pag-atake, dahilan upang mamatay ang mga sundalo sa kanyang harapan. Masyado nga ang takot ng mga sundalo ng Blackwing Army, at habang tumatakbo sila ay sinabi ng isa na patay na ang dalawa nilang general, kaya naman sinabi ng isa na kailangan na umano nilang umalis sa lugar na ito, dahil kung hindi ay siguradong mamamatay din sila. Yun nga lang ay wrong turn sila dahil sa tubig sila tumakbo, agad na din ginamit ni Shu ang kanyang water element, upang palabasin ang kanyang water dragon. Nanginginig na sa takot ang mga ito matapos nilang makita ang water dragon ng ating bida, kung saan ay tinawag pa nga nila itong halimaw. Mabilis namang sinugod ng water dragon ng ating bida ang mga sundalo ng Blackwing Army, at lahat na ng atakehin nito ay namamatay, hanggang sa ilang sandali pa ay hinabol niya ang isang ito, at mabilis na kinain. Hindi naman makapaniwala ang ating bida na nagbalik na ang dati niyang lakas. Matapos nga daw ang mahabang panahon ng araw at gabi niyang pag-ensayo, ay masasabi niyang sulit ang lahat ng kanyang ginawa. Ngayon nga daw na nakabalik na siya sa Stage 2, ay hindi na din magtatagal bago siya maging Stage 1. Sigurado nga din daw siya na matapos ma-unlock o matanggal ang selyo ng Energy Ocean, Snow Mountain at ng kanyang Star Power, ay siguradong magiging A-rank na siya o Stage 1. Makalipas pa nga ang ilang sandali ay nakahabol naman na sila Heitan sa ating bida, dito nga ay masyado ang paghanga ng mga ito sa nakikita nilang pakikipaglaban ni Shu. Kayang-kaya nga daw ng ating bida maging ang daan-daang sundalo ng Blackwing Army, at ang isa pang ang hinahangaan nila ay ang pagiging kalmado niya, kahit pa napapalibutan siya ng kalaban. Sinabi nga din ni Heitan na ang pinakamalakas na alagad o disciple ng Sword Pavilion ay tinatawag nilang Sword Immortal. Pero sa tingin nga daw niya ay mas malakas pa ang ating bida sa Sword Immortal. Hanggang sa ilang sandali pa ay bigla silang nilagpasan ng mga tumatakas na sundalo ng Blackwing Army, at dito nga ay napangiti nilang si Heitan, sabay sabi na hindi sila pwedeng magpaiwan matapos nilang mapanood ang paglaban ni Shu. Sa buong gabi nga ay naganap ang labanan sa iba't ibang parte ng kabundukan, at dahil sa lakas ng hukbo ng ating bida ay madaming sundalo ng Blackwing Army ang kanilang napaslang. Sa bandang huli nga ay wala nang nagawa ang Blackwing Army kundi sumuko sa digmaan at umalis ng kabundukan, kaya naman naging matagumpay sa labanang ito ang Wu Wei Army na pinapangunahan ni Shu. Sa sumunod na araw naman sa Weibei Pass, ay sinabi ni General Liang na malinaw na ang lahat sa kanya. Ang mga nakalaban nga daw nila sa kabundukan ng An ay ang mga natitirang sundalong Wu Wei at Qingsai Army. Pero masyado nga ang galit nito at tinatanong ang dalawang natitira niyang tauhan, kung bakit na hinayaan nilang mapahiya at matalo sila sa digmaan. Pero sinabi naman ng mga ito na ang mga sundalong nakalaban nila ay puro Stage 3 cultivator, mayroon nga din daw mga Stage 1 at Stage 2 sa pangkat ng ating bida, at sinabi nga din nila na hindi na tulad ng dati ang Wu Wei at Qingsai Army. Totoo ba, tanong naman ng kanilang general, at sinabi nga din ni General Liang na malamang sa mga bagong puwersa ang kanilang mga nakalaban, at malamang nga din daw na pinadala ito ng North o South State. Malamang sa ganun na nga wika naman ng dalawa, dahil kung hindi nga daw ay sigurado namang hindi sila matatalo ng Wu Wei at Qingsai Army. Ilang sandali pa ay kumalma na nga din ito, at tinanong na lang kung nalaman ba nila ang kahinaan ng mga sundalo na kanilang nakalaban. Dito ay sinabi ng dalawa na hindi nila mapigilan ang kanilang mga sarili na hindi kunin ang kagamitan ng mga namatay, ninanakaw nga daw nila ang lahat ng mga sandata at armor ng mga namatay nilang sundalo. Narinig nga din daw nila ang mga ito na sumisigaw, at sinabing huwag sirain ang mga armor, kaya naman masyado daw talagang nakakahiya ang kanilang pagkatalo. Bukod nga daw dito ay masakit din sa tenga ang kanilang pag-awit, at lagi nga daw silang kumakanta habang nakikipaglaban, kaya naman napapatanong na lang ang general kung bakit ang mga hampas lupa ay kumakanta sa gitna ng labanan, kakaiba nga ito, wika pa nga niya, sabay utos sa kanyang mga tauhan na umalis na sa kanyang harapan. Pagtalikod nga ng mga ito ay agad na napaisip ang general, at dito nga ay sinabi niya na maaantala ang pagsakop pa nila ng ibang syudad pag nagpatuloy ito.